ika-5,527 taon ng dinastiyang Dakilang Feng. Sinunog ng mga demonyo ang lahat ng banal na kasulatan, sa pag-aakalang luluhod na ang sangkatauhan mula noon. Subalit habang may nangangahas pa ring humawak ng panulat, muling mabubuhay ang kasaysayan na pilit nilang pinatay. Aba, kaya pala palihim mong itinago ang magandang bagay na ito, Qin Zhaoyi. Ang amoy ng kahirapan mo, umaabot hanggang sa kabilang bundok sa sobrang baho. Isang hamak na tagasulat ka lang naman. Pero nangangahas kang pagnasahan ang mga lihim na kasulatan sa silid-aklatan. Sa tingin mo ba, ang isang alipin na katulad mo ay makakapagsanay para maging immortal at harmony ng langit? Hindi. Ibalik mo yan sa akin. Ahaha. Ang pagsasanay sa landas ng langit, para lang yan sa aming mga mararangal na pamilya na may pambili ng mga mahiwagang gamot at payeldores ng kapangyarihan. Ano ka ba sa akala mo? Karapat-dapat ka bang magbasa ng aklat ng langit? 3 buwan akong nagwalis ng sahig para sa kanila. Makiusap lang kay Ginoong Joe na payagan akong kopyahin yan. Ibig bang sabihin? Habang buhay na lang kaming nakatadhanang mamuhay na parang mga aso, hinding-hindi matatapos ang laban na ito. Hanggat buhay pa ako. Unggon, uunahin kong baliin ang kamay mong humahawak ng panulat. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagsulat. Diyos ko po. Ano ba yung kakaibang bagay na yan sa kamay mo? Hindi. Hindi ako namatay. Nawala ng tuluyan ang mga sugat ko. Ang tagasulat ng kataas-taasang sinaunang aklat ng langit, basta't mapaniwala mo ang mundo sa kasaysayang isusulat mo, lahat ng iyong naisin ay magkakatotoo. Magkakatotoo ang lahat. Hiniranggan ng mga mararangal na pamilyang iyan ang landas ko para mabuhay. Kaya kahit sa panaginip ko, gagawa ako ng isang dakilang daan patungo sa langit para sa mga mahihirap. Sinasabi ninyong mga mararangal na pamilya na nasa inyo ang basbas ng langit, ganoon ba? Kung ganoon, sa daloy ng panahon, lilikha ako ng isang sinaunang kapangyarihan na yuyurak at lulupig sa inyong lahat. Noong sinaunang panahon, may namuong puot na nakilala sa paglipol ng mga demonyo. Noong sinaunang panahon, may isang maningning na buwan, na kilala sa lakas na yumanig sa mga demonyo. Kagabi, bumagsak ako sa kalyeng gawa sa asul na bato. Halos mabulag na ako sa sarili kong dugo. Pero bakit wala man lang akong kahit isang sugat ngayon? Ibig sabihin ba? Hindi lang panaginip ang nangyari kagabi. Bilisan mo, pumunta ka sa likod ng bundok. Nawasak ng halimaw ang mahiwagang harang. Lumabas na nga sa kanyang pagninilay ang pinuno ng akademya. Qin Zhaoyi, dahil gising ka na, bumangon ka riyan at magtrabaho. Pero, hindi ba't nasa likod ng bundok ako kagabi? Nagpautos akong kaladkarin ka pabalik dito. Kung hindi lang dahil sa takot na mamatay ka rito sa akademya at magdala ng malas. Sino ang magtitiyagang kaladkarin ka pabalik kapag hindi mo naipasa ang iyong gawaing pangungopya? Kailangan mong kopyahin ang mga patakaran ng akademya. Ihatid mo yan sa silid ko bago matapos ang araw. Tagapamahala, ano po ba talaga ang nangyari sa likod ng bundok? Isang hamak na tagalinis ka lang, bakit mo pa yan inaalam? Lumayas ka na rito at magtrabaho. Kapag hindi mo natapos ang pangungopya ngayong araw, mag-empake ka na at lumayas. Manhid na ang aking mga kamay. Ang pagsulat ng 8 salitang iyon kagabi, ang umubo sa aking lakas espiritual. Kailangan kong makaisip ng paraan. Kung mananatili ako sa akademya, maaaring hindi ko na kayang lagpasan ang gabing ito.
Palabasin ng espiritu mula sa katawan. Walang kahit isang nagtitiwala sa akin. At dahil walang pisikal na patunay, mahirap itong maging totoo sa mundo. Matutuyo ang karagatan ng aking kamalayan bilang taga-sulat. Kung magpapatuloy ako sa pagsulat, nanganganib na mawasak ang aking kaluluwa. Wala akong salapi o makapangyarihang masasandigan. At ang tanging mayroon lang ako ay ang buhay kong ito upang ay panlaban. Gamit ang mga bato sa bundok bilang buto, at ang kidlat at apoy bilang talem. Ito ang daan ng nakatagong espada na sadyang nilikha upang pumislang ng mga demonyong immortal. Taga-sulat, tumigil ka na. Tumigil. Kung titigil ako, tatapakan lang ako ni Go Lingchen hanggang sa mamatay, at palalayasin ako ng mga kakaibang nilalang. Uubusin naman ng lahi ng mga demonyo ang buong sangkatauhan. Ang aking espada ay katulad ng kay Li Jianyi. May pangalan sa likod ng pinuno ng akademya. Mayroon ngang sinaunang espada na pumasok sa akademya ng Belo. Mukhang magbabago na ang ihip ng hangin. Anong klaseng likha ng banal na aklat ito? Haha, muntik ko nang ibuwis ang buhay ko roon. Muntik ka na ngang tamaan ng ganoon kalaking bulalakaw, pero buhay ka pa rin, Qin Zhaoyi. Ang tibay naman ng buhay mo. Ang lakas ng loob mong hindi magpasa ng parusang pagsulat sa tagapamahala. Mukhang lumalakas na nga ang loob mo, Ngayong araw, uubusin ko ang lahat ng lakas sa mga daluyan ng katawan mo, para tuluyan mo nang makalimutan ang pangarap mong maging isang cultivator. Dito na lang ba talaga matatapos ang lahat? Hindi ko matatanggap ito. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag. Huwag mo nang pangarapin. Matagumpay ang panghihimasok sa kasalukuyang realidad. Naghihintay sa pagbuo ng tiwala ng mga tao, bago makamit ang tugon ng dakilang langit. Ano ang bagay na yon? Alis, bilis, umalis na tayo. Guling yun. Ang mga atraso mo. Dahan-dahan ko ring sisingilin sa'yo. Hindi nga ako niloko ng tadhana. Hindi na sayang ang lahat ng isinakripisyo ko. Umatras kayong lahat. 70 taon na akong naglalakbay sa landas ng kapangyarihan. Anong klaseng kakaibang bato ba ang hindi ko pa nakikita? Oo nga. Hindi tinanggap ng batong bantayog na ito maging ang nakatatandang pinuno, tumalsik siya. Sino pa ang mangangahas na humawak dyan? Sinaunang sulat ito ng mga ninuno, isang mahiwagang sulat para selyuhan ng mga demonyo. Hindi ito mukhang bago o kamakailan lang ginawa. Punong guro, kagabi po ay may bumagsak na bituin ng demonyo sa likod ng bundok. Nandoon din po si Qin Zhaoyi sa likod ng bundok. Walang sino mang nangahas na lumapit doon, pero nagawa niyang makabalik ng buhay. At nang lumitaw ang sirang batong bantayog, wala pa ring nangyari sa kanya. Tiyak na may kakaiba rito. Tiyo, huwag mo siyang hahayaang makatakas. Punong guro. Ling yun, huwag kang magpadalos-dalos. Pero tinatanggihan ng mahiwagang depensang ito ang mga cultivator. Walang kapangyarihang espiritual si Qin Zhaoyi. Mas mabuting siya ang papasukin natin para mag-imbestiga. Isa lang siyang mababang disipulo. Isang utusan lang naman. Ang magbukas ng daan para sa akademya ay isang malaking karangalan na para sa kanya. Pilitin ninyo siya. Gipitin ninyo siya ng husto. Mas magiging mukhang totoo ito mamaya. Huwag niyo naman akong papasukin doon. Nagsuka na nga ng dugo si Elderly. Sa hina ng katawan kong to, siguradong katapusan ko na kapag pumasok ako. Hindi ba't swerte ka kagabi at nakaligtas ka? Sige, pumasok ka. Kilos. Tumingin kayong mabuti. Hindi sa gusto kong pumasok, kundi ang pamilya ko ang nagtutulak sa akin dito.
Ha, ayos lang siya. Imposible, kahit si Elderly nga ay tumalsik sa lakas. Paano niya nagawa yun? Ang pakiramdam nito, mukhang nabaon nga talaga ng libo-libong taon. Kung alam lang nila, na isinulat ko lang ito kagabi habang nakataya ang buhay ko. Siguradong nakakatawa ang magiging mukha nila. Hindi nito sinasaktan ng katawan. Tanging ang pamana lamang ang kinikilala nito. Ito ang daang iniwan ng mga ninuno para sa mga mahihirap. Hindi ako pinabayaan ng langit, hindi pa tapos ang lahat. Kinumpirma na ito ni Guru Yan ng walang pag-aalinlangan. Napakataas ng antas ng tiwala. Ang tiwala sa lugar na ito ay lumampas na sa 10%. Na-trigger na ang unang tugon ng langit. Sobrang bagsik ng bagay na ito. Hindi ko pwedeng ipahalata sa kanila na kaya ko pa. Hihimatayin muna ako para mapatunayan kung ako talaga ang tagapagmana. Senior, nahihilo ako. Umiikot ang buong paligid. Huwag kang matakot, Junior. Aalalayan ka namin pabalik para makapagpahinga ka. Sandali lang, anong klaseng kapangyarihan ba mayroon ng sirang batong yan? Hindi siya karapat-dapat tawaging tagapagmana, Where? Hindi ka masama, bata. Kung may problema ka sa iyong pagsasanay sa hinaharap, maaari kang direktang lumapit sa akin. HMPH, nakuha ko na ang sinaunang pamana, pero itong hamak na manto pa rin ang hapunan ko. Sining ng paglupig sa demonyo. Kapag natutunan ko na ang unang antas, goling yun. Ang basurang yan, kaya ko siyang ibaon sa putik gamit ang isang kamay ko lang. Ganito na lang ba yon? Wala man lang natira. Para mapaganya ang unang antas ng sinaunang sining ng paglupig sa demonyo, kailangan ng hindi bababa sa 100 pirasong mababang uri ng giant elixir. 100 tableta ng dakilang espiritu. Kahit tadteren at ibenta mo pa ako mula ulo hanggang paa, hindi ko pa rin yan mabubuo. Binigyan nga ako ng isang natatanging banal na teknik, pero kahit kaunting enerhiya para makapagsimula, wala man lang binigay. Masyadong modo mo magkwenta ang sagradong aklat na ito. Kung walang sapat na enerhiya, hindi ko mapipigilan si Guling yun. Lalo pa ang magbigay ng pag-asa sa mga mahihirap na disipulo. Sa bagay, para sa unang hakbang sa paggawa ng malalaking bagay, kailangan ko munang buhayin ang sarili ko. Hindi naman nagkukulang sa mga kagamitan ng akademya, pero lahat ng iyon ay hawak ng mga makapangyarihang angkan. Lalo na si Binibining Lin. Napakatalino na nga, maging sa kagamitan ay sagana pa siya. Kung magkakaproblema ang pagsasanay niya, bibigyan ko siya ng magandang pagkakataon. Sa ganoong paraan, ang mga kagamitang ito ay magsisimula ng umagos sa akin. Pero sa kabilang banda, dapat sigurado akong makatutulong talaga sa kanya ang pagkakataong ito. Kundi, ano pa ang naging pagkakaiba ko sa mga hayop na yan sa pamilyang Go? Binibining Lin, kailangan mo ng gabay sa sining ng espada, at kailangan ko naman ng mga kagamitan para sa aking pagsasanay. Tingnan natin kung ang sinaunang guho na ito ay makapagbibigay sa ating dalawa ng kung ano ang kailangan natin. Nabalitaan mo na ba? Nagkaproblema raw si Binibining Lin sa pag-aaral ng punit na pahina ng sining ng pusong yelo. Bumalik sa kanya ang laso ng yelo at unti-unti nang nagkakalamat ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan dahil sa tindi ng lamig. Sabi pa ng pinuno ng akademya, walang paraan para mapigilan ang lason sa punit na papel na yon. Kung hindi yan makokontrol ng matigas niyang ulo, baka tuluyan ng mawalan ng kapangyarihan ng pinakamahusay na henyo ng akademya. Punit na papel at lason ng yelo, at walang paraan para pigilan ito. Isang napakagandang pagkakataon. Buhay ang kailangan niya, at mga kagamitan naman ang sa akin. Kung ang isusulat ko ay talagang makapagliligtas sa kanya, magtatagumpay, siguradong magtatagumpay ang kasunduang ito. Anong tinutunganga mo riyan? Hindi pa ubos masunog ang mga basurang papel. Bilisan mo at pumunta ka na sa likod bahay. Opo, pupunta na po. Kailangan kong isulat ito ng parang totoong-totoo talaga. Sa ilalim ng napakalamig na lawa sa likod ng bundok, nakatago ang sinaunang tunay na sining ng pusong yelo na may kasamang 1,000 taong gulang na nagniningas na lotes, natutuno sa laso ng yelo at magpapatatag sa iyong pundasyon. Kailangang mailigtas siya ng fire lotus. Kung hindi, hindi ito gawa ng isang Taoist, kundi pagpatay.
Ding, ang mga makasaysayang tala ay nais-aayos na. Naghihintay ng limitadong oras para saksihan ito. Kasalukuyang antas ng tiwala, 0%. Ayan, maayos na. Ngayon, tingnan natin kung kakagat ang malaking isda sa pain. Bilis, huwag ka nang makupad-kupad, ihagis mo sa hukay at sunugin hanggang matupok. Umaagos na palabas ng katawan niya ang cold poison. Tamang-tama ang dating mo, para hindi ko na kailangang magpakapagod pang maglakbay. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Tungkol naman kay Senior Sister Lin. Ito ay mga lumang kasulatan na itinapon na mula sa silid-aklatan. Ang mga nangyari ngayong araw. Sino man ang maglakas loob na magsalita kahit isang salita tungkol dito. Walang sisantuhan ng aking espada. Kusa nang lumapit ang tadhana sa mismong pintuan mo. Sana ay huwag mo akong biguin, binibining Lin. Sabi ng manggagamot, hindi na niya kayang lampasan ang gabing ito. Kung hindi na niya kaya, edi hindi. Pero hindi ko matanggap ang ganitong kapalaran. Ako si Lin Shuying. At ang papel na ito. Tama ang direksyon ng daloy ng cold poison. Ano ang totoo? Lahat ng ito ay totoo. Natatakot lang akong mamatay kapag wala na akong matatakbuhan. Kung mamamatay man ako, mas pipiliin kong mamatay sa landas ng espada. Totoo, totoo, totoo talaga. May iniwan nga talagang mahalagang bagay dito ang isang sinaunang dakilang master. Salamat sa langit, hindi mo pa rin ako pinabayaan sa huli. Sa dami ng mga itinapong kasulatan doon. Pero ang nasunog na pergamen ng iyon pa ang mismong napunta sa paanan ko. Ang hamak na utosang iyon. Matagal na niyang alam na may nakatagong magandang pagkakataon dito. Hindi lang siya isang simpleng utusan, hinding-hindi. Ding, mahalagang karakter, si Lin Shuying, ay ganap na naniwala sa nakasulat tungkol sa Cold Pond. Ang antas ng tiwala ay naitala bilang panimulang tiwala. Ang antas ng tiwala sa buong lugar ay biglang tumaas. Ang biyaya ng tadhana ay kasalukuyan ng ipinagkakaloob. Heto na, mag-breakthrough na. Binabati kita, host, matagumpay ang iyong pag-breakthrough sa bagong antas. Ang sikreto sa pakikipaglaban sa sukdulang antas ng enerhiya. Unang antas pa lang ng tagumpay. Naligtas ang buhay niya. Samantalang nakuha ko naman ang mahiwagang enerhiya, HMPH. Naipon ko na nga ang mahiwagang enerhiya. Pero napakalayo ko pa sa ikalawang antas ng sining na ito. Sa ngayon, siya pa rin talaga ang tanging maaasahan ko. Bakit parang napakahina? Hindi naman ganito ang lakas niya nung isinusulat ko siya sa panaginip ko. Ang mahiwagang simbolo ay isang tanda ng alingawngaw ng langit. Ang lakas nito ay nakasalalay sa tiwala ng mga tao sa lugar na ito. Ganoon pala. Mas maraming naniniwala sa akin. Mas lalong lumalakas ang simbolong ito. Kaya naman pala ang isang tagapagsanay na gaya ni Pinunong Lee ay tumitilapon sa isang hawak lang. Habang hindi sila naniniwala, lalo silang itinatakwil nito. Pero kapag naniwala sila sa akin, lalo akong lalakas. Ibig sabihin, ang suntok kong ito ay nagmumula sa pinagsama-samang lakas ng buong akademya. Hindi talaga ako lugi sa kasunduang ito. Ang mga atraso ni Guling yun sa akin noon. Dapat nang tapusin ngayon. Bago ko harapin si Guling yun, sisipain ko muna ang harang na ito sa aking daanan. Chinjiao, dahil lang ba pinuri ka ng punong guro, akala mo naman kung sino ka ng sikat. Magtrabaho ka na roon, Leyes. Kapag nagkulang ka kahit isang piraso ng panggatong ngayon, tatanggalan kita ng balat sa pamamagitan ng letigo.
Ikaw, nangangahas ka bang lumaban? Itong 3 taon ng paghihirap, ang pagbiyak ng kahoy at ang mga latigong tinanggap ko. Lahat ng iyon ay nakatatak sa aking isip. Lalabanan mo talaga ako. Isang hamak ka lang na katulong, isang katulong. Marunong ding sumingil ng utang ang isang katulong. Oh. Ikatlong antas pa lang ng pagpapalakas ng katawan, hindi man lang nakayanan ng isang hagupit. Saklolo, balak ba ni Qin Zhao na baligtarin ang buong mundo? Huling yun, ikaw naman ngayon. Ang atraso natin sa nakalipas na 3 taon, ay sisingilin ko sa harap ng lahat ngayon. Aba, matigas talaga ang kapit mo sa buhay, ha? Hindi ka pa rin pala napatay ng gumuhong bodega ng panggatong at nagagawa mo pang sumali sa paligsahan. HMP, huwag ka nang magpanggap kung walang nagtatanggol na pinuno sa'yo, at kung wala yang sagradong bato na yan. Ano ka na lang ba, halimaw ng lungsod? Lakas ng loob mong umakyat sa entablado samantalang umaasa ka lang sa mga payeldores para pigilan ang mga sugat mo. Naparito lang ako para manood ng palabas. Anong nangyayari? Ang laking kalapastanganan. Ganyan ka ba makipag-usap kay Senyorito Go? Qin Zhaoyi. May lakas loob ka bang umakyat dito at makipaglaban sa akin? Kung takot ka, lumuhad ka at sumuko sa harap ng buong akademya ng Zuan, para makita ng lahat kung ano na lang ang halaga mo kapag wala ang tagapagtanggol mo. Kung may ibubuga ka nga ba talaga? Nasa ikapitong antas na ng pagsasanay si Guling yun, hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo kapag umakyat siya roon? Pero kanina, hindi man lang nagbago ang mukha niya. Akala mo pala ang kakayahan kong ito ay limos lang sa akin ng iba. Sige, ngayon ay papatunayan ko sa iyo para maliwanagan ka. Umakyat ka rito. Hindi ko kailangan ng tulong ng pinuno para talunin ka, at hindi ko rin kailangan ng sagradong batong iyon. Qin Zhaoyi, sumuko ka na habang may oras ka pa. Dahil kapag nakatapak ka na sa entabladong ito, walang maawa sa iyo kahit maputulan ka pa ng kamay o paa. Tapos ka na bang daldal ng daldal? Kung tapos ka na, simulan na natin. Ayokong mag-aksaya ng panahon sa pagyayabang mo. Nababaliw na ba siya? Kahit gaano pa katindi si Guling Xuan, nasa ikapitong antas pa rin siya ng pagsasanay. Ano naman ang ay panlalaban ni Qin Zhaoyi? Sa malaking paligsahan ng labas na looban, ang mahulog sa entablado o sumuko ang siyang talo. Magsimula na ang laban. Panoorin mong mabuti. Ang sining ng martial arts ng aming marangal na pamilya ay hindi kayang tapatan ng isang hampas lupang katulad mo, kamaong apoy ng bagyong bundok. Unang antas ng aking kapangyarihan. Ito mismo ang pinakapundasyon ng sinaunang sining na ito. Anong uri ng sining ito? Ang kamay ko. Isang daliri lang, napatay niya ang buong nagbabagang apoy. Hindi ito pakitang tao lamang. Isa itong tunay na banal na kapangyarihan. Ang kapalaran sa malamig na lawa ay para pala sa kanyang kapatid. Napakagaling naman niyang magtago ng totoong kakayahan. Sino ba talaga ang taong yan? Ang tagapagtanggol ng Dao na binabanggit sa mga sinaunang kasulatan. Totoo nga kayang may ganoong tao. Kailangan ko siyang tanungin ng harapan para maliwanagan ako. At dapat ko ring suklian ang utang na loob na ito ng harapan. HMM. Isang importanteng karakter. Nagulat ng lubos si Lin Shuing at ang mga kasamang alagad. Patuloy na tumataas ang antas ng tiwala. Ang kabuuang tiwala sa lugar na ito ay lumampas na sa 20%. Ang alingaw ng Heavenly Dao. Ito ba ang tinatawag na henyo ng kilalang pamilya? Sino pa ngayon ang magsasabing tsamba lang ako? Si Yuner ang napinsala ngayon. Ikaw na may apelyidong Qin, ang lakas ng loob mong sirain ang daluyan ng kanyang enerhiya. Hindi kita tatantanan ngayon. Ha ha ha. Ha ha. Ha 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 ha.
Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Steward Go, ang paligsahan ng buhay at kamatayan ay may sariling patakaran, hindi mo ito basta-basta mapapakialaman. Ang pakikipaglaban mo sa harap ng lahat, pambabaliwala ba ito sa mga batas ng akademya? Ngayong araw, ang sino mang haarang sa akin ay makakalaban ng pamilya Go. Ito ba, kahit ang rurok ng foundation building stage ay kulang pa rin. Matapos matalo ng bata, ang matanda naman ba ang mismong lalaban? Ang patakaran ng pamilya Go. Ngayong araw, nasaksihan ko rin sa wakas ang ugali ninyo. Ito ang aura ng foundation building. Mismo nang lumalaban si Steward Go, iniligtas niya ang aking buhay. Kung panunuorin ko lang siyang sirain ng pamilya Go sa harap ng lahat, paano ko pahaharapin ang aking sarili sa hinaharap? Lin Shuying, para lang sa isang mababang alagad. Handa ka talagang kalabanin ng aking pamilya Go. Malaki ang utang na loob ko sa kanya na tila binigyan niya ako ng bagong buhay. Ngayong araw, ang sino mang gagalaw sa kanya ay makakalaban ko, si Lin Shumo. Masyado kang kampante dahil makapangyarihan ng pamilya Go, ano? Tingnan natin kung hanggang kailan mo siya kayang protektahan. HMPH. Dahil nilabag mo ang patakaran kanina ng umaga, siguradong mas wala kang pakialam sa mga batas ngayong gabi. Dahil gusto mong kumilos ng pataksil sa dilim, unahin ko munang bigyan ng matinding problema ang pamilya Go para mabalisa sila. Masyadong maliit na bagay kung simpleng galing sa espada lang ang ipapakita ko. Ngayong gabi, ipapalasap ko sa pamilya Go ang mismong bagay na pinakakinatatakutan nila, ang sinaunang espada. Tulad ng paggamit sa talon ng espada upang gapiin ang mga demonyo ng nakaraang libo-libong taon sa likod bundok ng Belo. Bagaman nag-api na ang mga demonyo, ang puot at masamang enerhiya nila ay hindi pa rin napapawi, na nakabaon sa ilalim ng Imperial Vein. Ngayong unti-unting lumuluwag ang selyo. Ang natitirang kaluluwa ng mga demonyo ay lalabas para ubusin ng kapangyarihan ng apoy. Espesyal na pangkontra ito sa Mountain Collapsing Fire. Babala, hindi sapat ang antas ng tiwala. Magsisimula na ang panghihimasok sa realidad kasabay ng pagkasira ng selyo. Sapat na iyan. Basta mapatagal natin ang pamilya Go, makakagawa na ako ng susunod kong hakbang. Isang demonyo mula sa lahi ng mga halimaw, saan naman nakuha ng Akademya ng Belo ang ganitong nilalang. Inaatake at hinihigop nito ang aking nag-aapoy na espiritual na enerhiya. Talagang pamilya Go ang target nito. Pero ang proteksyon sa labas ay malapit ng bumigay. Bilasin nyo, tawagin nyo ang pinuno ng Akademya, dali. Nasaan si Guru yan? Nasaan na ba siya kapag hindi pa siya dumating ngayon? Lalamunin ng buo ang pamilya Go ngayong gabi. Oh. Ito ang Zutian. Naisara na ang Zutian. Sabi ng mga elder, karma raw ito mula sa mga guho sa likod ng bundok. Sino mang makialam ay siguradong madadamay. Ama, bakit mo pinipigil ang aking ugat ng kapangyarihang apoy? Tulong, iligtas niyo ako. Ang nilalang na ito, tanging kapangyarihan ng apoy lang ang inaatake. Sa buong akademya, si Qin Zhaoyi lang ang nakalapit sa mga guho sa likod ng bundok. Tiyak na alam niya kung paano ito susupilin. Ang bagay na iyon sa likod ng bundok ay sadyang pangkontra sa kapangyarihan ng pamilya Go. Ayaw tumulong ni Guru yan. At nagtatago rin ng mga elder. Ikaw na lang ang tanging makakapagligtas kay Ling Yun ngayon. Deacon Go. Kahapon lang, binalak mong sirain ang aking anak na si Chinga. At ngayon, inaasahan mong ililigtas ko ang anak mo. Halatang halata naman yung pananamantala mo. Iligtas mo si Yuner. Hindi nahahabulin ng pamilya Go ang nangyari kahapon. Kayo pa ang may ganang hindi maghabol, paano naman ang utang ng pamilyang Go sa akin? Kailan pa naging ikaw ang magsasabing tapos na ang usapan? Kung wala kayong sinseridad, huwag na lang. Inaantok pa ako. Babalik muna ako para matulog ulit. Sige, barilin mo ako. Kahit kailan mo gusto, sige lang.
Bilis, hindi nakakayanin ng pananggalang na liwanag. 3 piraso ng mataas na kalidad na Ning Shendan. 100 gramo ng mababang kalidad na Juling Dan. At ang mga sinaunang aklat ng pormasayon sa inyong silid-aklatan. Ibigay ninyo ang lahat ng orihinal na kopya sa aking kapatid. Nandito ba siya para magligtas o para samsamin ang lahat ng ari-arian natin? Isang hamak na utusan ka lang, tapos may lakas ng loob ka pang magnakaw sa pamilya Go. Sige. Itabi mo na lang yang mga mahiwagang gamot mo. Ihanda mo na lang yan para sa burol ng anak mo. Ama, ayoko pang mamatay. Ibigay mo ang lahat kay Qin Zhaoyi. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayos, nagkasundo na tayo. Kung ako sa'yo. Sana sumuko ka na lang ng mas maaga para hindi na humantong sa ganito. Ay, oo nga pala, ininsulto mo na naman ako kanina. Kaya nagmahal na, dagdag na 4 na piraso ng Ning Shendan, bayad agad ngayon. Ganyan ba talaga ang magligtas ng buhay? Maliwanag na pangingikil na ito. Tandaan mo ang halagang ito. Sa susunod na traidorin mo ako, mas mahal na ang ibabayad mo para sa buhay mo. Senior, doon sa likod, may mga natitirang anino na nakatakas sa bakuran na hindi pa tuluyang nalilinis. Aalis ka na lang ng basta-basta. Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng lakas para sa maliliit na isdang yan. Nasisilaw lang sila sa lakas ng nagbabagang apoy ng inyong pamilya. Gamitin mo ang buong lakas ng sining ng gumuguhong apoy. Itapat mo ang apoy sa mga anino at tiyak na matutupok sila agad. Tunay ngang ang apoy na pamana ng pamilya Go. Ay saktong-sakto para tupukin ang mga panganib na kayo rin naman ang nagdala. Habang lumalakas ang apoy, mas lalo silang mananalakay ng mabagsik. Kapag hindi mo na kinaya ang init, kusa ka ring babalik sa akin para magpatulong. Babala, ang sinaunang sining ng pagpigil sa demonyo ay kasalukuyang labis na kargado. Kinakailangan ng mataas na antas ng binhi ng apoy upang ito ay makumpuni. Kinakain na nga ang pera ko, pinapahamak pa ako nito. Lumalabas na ang teknik na to ay isang walang katapusang balon na hindi mapupuno. Kailangan kong makahanap ng mayamang patron na magtutustos nito sa mahabang panahon. Hindi ko kayang pasanin ang gastusang ito ng mag-isa. Junior brother, 2 araw ko nang sinusunod ang iyong mantra ng may ilang puso, pero nawala ng kontrol ang enerhiya ng aking espada. Ngayon, nagwawala na ito sa loob ng aking mga ugat. Senior Sister Lin, ang tinatahak mo ay ang landas ng yelo. Tapos, sinabayan mo pa yan ng dakilang enerhiya ng Sword Scholar. Ang isa ay yelo, at ang isa naman ay apoy. Paano ngang hindi yan mawawala ng kontrol? Ikaw ang tagapagmana ng sining na ito. Siguradong may paraan ka para dito, hindi ba? Mayroon. Pero may kabayaran. Basta tulungan mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng lahat ng yaman ko. Magandang kausap. Pumasok ka muna. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng dahan-dahan. Huwag mong hahayaang sumenga ang enerhiya. Kapag sumenga yan, mapupunit ang mga daluyan ng enerhiya mo. Ilabas mo muna ang 3 bahagi ng lakas ng iyong espada. Huwag mong ibuhos ang lahat. Ipunin ang banayad na enerhiya sa iyong puson para maipit at maitulak pababa ang malamig na puwersa. Iyan nga. Hayaang dumaan ang enerhiya ng espada sa punto ng Xuanji. Huwag kang magmadali. Panatilihin mong matatag ang daloy. Paghaluin ang banayad at malakas na puwersa, gumana nga talaga. Ito ba ang tunay na lihim na sining ng sinaunang Sword Scholar? Tagagabay lamang ako. Tagagabay, hindi. Ikaw ang naging tagapangalaga ng aking landas, ng aking buhay. Simula sa araw na ito, ang bawat salita mo ang unang-una kong susundin. Talagang isinusugal niya ang kanyang buhay. Napakalalim ng kanyang katapatan sa akin. Paunang pagsusuri sa sistema ng Sword Scholar. Kumpleto na. Tumaas ang antas ng tiwala ni Lin Shuiying. Babala, nagpapakita ng kusang pagbabago ang diwa ng espada. Nanganganib ang pangunahing kamalayan ng host. Ang tauhang nilikha ko. Tila gustong mabuhay ng kusa.
Pabala, umaapaw ang enerhiya ng Sword Scholar. Mahihila ang kamalayan ng host patungo sa espasyo ng kamalayan ng Sword Scholar. Sige nga, subukan natin. Tinulungan kitang makalabas, tapos ngayon balak mo pa akong traidorin. Gusto mong mabuhay? Sige, pwede naman. Pero ang tanong, papayag ba ako? Palalampasin muna kita ngayong gabi. Pag nagka-oras ako, magtutuos din tayo. Anong nangyari sa pamilyang Go? May nagpakita raw na anino ng demonyo sa likod ng bundok. Balita ko, pinasok na masamang enerhiya ang kamay ni Deacon Go. Bulok na ito hanggang sa lumitaw na ang buto. Hindi na kontrol ng maayos ni Li Jianyi ang sitwasyon sa panig niya, at ang pamilyang Go naman ay malapit na ring sumabog. Kailangan muna nating kontrolin ang sitwasyon sa harapan natin ngayon. Master Zhao Yi, tina-target ka na ng pamilyang Go. Kunwari ay naghahanap sila ng tulong. Pero sa totoo lang, baka balak ka nilang dakpin. Punong guro, isa lamang po akong tagawalis. Paano ko naman malalaman yan? Huwag ka nang magkunwari. Umiwas ka hanggat kaya mo. Huwag mo silang kalabanin ng harapan. Naiintindihan ko po. Qin Zhaoyi, sinabi mo noon na takot sa mahiwagang apoy ang anino ng demonyo. Buong gabi ko itong sinunog, pero ang masamang enerhiya ay lalo lang bumaon sa laman ko. Ginagawa mo bang laruan ng pamilyang Go? Mahina lang ang kontrol mo sa apoy, tapos isisisi mo pa sa lunas ko. Deacon Go. Ang galing mo namang magpasa ng sisi. Mga tauhan, harangan nyo siya. Anong ginagawa mo? Huwag kang manginig. Pahiram muna ng apoy mo. Qin Zhaoyi, huwag mong subukan. Ang apoy ng pamilya mo. Ang tutupok sa mga utang nyo. Tamang-tama lang. Oh. Ang apoy ko. Nasusunog nga. Hindi dahil malakas ang apoy mo, kundi dahil ako ang nagpalakas nito. Interes pa lang yan sa ikalawang singilan natin. Kapag hamarang ka ulit sa daan ko, sa susunod, sisingilin ko na kayo pati ang interes. Tapos na ang problema sa pamilyang Go. Oras na para harapin si Li Jianyi. Xiaobei. Kulang ng pinaka nakamamatay na saksak ang estilo mo ng espada. Sandali, hindi ko naman isinulat ang bahaging ito ah. Li Jianyi, anong balak mong gawin? Noong panahon ko, sa dami ng pinatay kong demonyo, naiupi pa nga ang talim ng espada ko. Eh ikaw, gumagamit ka lang ng ilang walang kwentang kasulatan para lokohin ang mga kabataan, TSK. Ang mga tao ngayon, kahit ang mga kasulatang minamaliit ninyo, hindi pa rin nila makuha-kuha ng tama, hindi makuha-kuha. Dahil hindi pa nila nakikita ang itsura ng totoong demonyo. Bata, imulat mo ng mabuti ang mga mata mo. Ang panahon ko. Hindi lang basta-basta mabubura ng ilang linya ng mga isinulat mo. Nakita mo, ito ang tunay na panahon ko. Ang mga kasinungalingan mo ay hindi kayang tumbasan ng buhay naming mga lumaban. Hindi kayang tumbasan. Itinaya ninyo ang inyong buhay para pumatay ng mga demonyo. Pero ano ang napala ninyo? Pagkatapos ninyong mamatay, ang inyong mga pangalan ay tuluyan ng binura ng tadhana sa isang iglap. Kahit halungkatin pa ng mga susunod na henerasyon ang mga lumang aklat, wala silang makikitang kahit isang letre tungkol sa inyo. Isusulat ko kayo sa kasaysayan. Bawat guhit, gagawin kong katotohanan ang bawat kasinungalingan. Hanggat may kahit isang tao pa sa mundong ito na naniniwala sa inyo, mabubuhay kayong muli. Huwag mo na akong titigan ng masama, dahil kapag nagising ka, hindi ka lang basta kakamutin ng Diyos ng kidlat. Gamitin mo ang iyong espada para tulungan akong tapusin ang epikong ito.
Ang walang pangalang Li Jiani. Pahihiramin kita ng 3 saksak ng espada para gapiin ang karuwagan. Lalaban hanggang sa huling hininga, kahit maglaho ang buhay at kapangyarihan. Ang diwa ng espada ay hindi kailanman maglalaho. Matagumpay na naiugnay ang bayaning espiritu na si Li Jianying. Nagsisimula na ang pagbabago sa kasaysayan. Nuno, sa kasunduang ito. Walang lodge sa ating dalawa. Hanggal na tao. Ang bawat harang sa akin, tatigpasin ko. Ano pang tinutungangan ninyo riyan? Bilasan ninyo, tawagin ninyo ang pinuno ng bundok, tuluyan nang nawala sa sarili si ate. Hindi natin siya mapipigilan. Masyadong mabangis ang diwa ng espadang ito, hindi natin ito kayang pigilin. Isang pigil pa sa pundasyon niya, tuluyan na siyang masisira. HMPH. Balita ko, ang teknik na yan sa espada ay gawa lang ng tagawalis na yon. Isang hamak na hampas lupa, ano namang alam niya sa sinaunang sining ng espada. Literal na nabaliw ang mga nag-ensayo niyan. Saklolo, may mamamatay na rito. Panatag ang isip at titigil ito. Umalis kayo, lumayas kayong lahat. Sandali, mali ito. Ang matinding pagnanasang pumatay na yon. Muntik na akong lumunin yun. Hindi kayang pigilan ng sarili kong lakas. Kung hindi sapat ang talam ng espada, hindi nito mapapatay ang demonyo. Kapag hindi na kontrol ng tao ang espada, sarili muna niya ang unang mapapatay nito. Bukas ng umaga, sa tapat ng sirang bantayog, tuturuan kita kung paano mo hahawakan ang pagnanasang pumatay na ito, at kukuyumin sa iyong mga palad. Tatanimin ko po ito sa aking isipan, guro. Babala, ang panghihimasok sa realidad ay nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon. Tunay na sinaunang guho. Ang mga kwentong imbento ko lang, ay naging dahilan para lumitaw ang totoong bagay sa ilalim. Ang espadang ito, malinaw na katulad ng hawak ni Li Jinyin sa aking panaginip, na parang nanggaling sa iisang hulmahan. Ito ang tunay, tama ba? Sige na, hinaan mo ang boses mo. Kapag sumigaw ka pa ng 2 beses, malalantad ang sikreto ko sa buong akademya. Matagal nang nasa ilalim ang punong guro. Paniguradong nakakuha siya ng kayamanan doon. Kung hindi natin siya kapakapain, ano pa ang silbi ng mga batas ng akademya? Qin Zhaoyi, ilabas mo ang bagay na yan. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Pinununggo. Hindi pa po lubos na gumagaling ang kamay ninyo. Hindi pa nga po nababayaran ang utang natin sa sinaunang demonyo noong nakaraan. Huwag mo akong takutin gamit ang demonyong yan. Hindi po kita tinatakot, kundi kinilala na siya nito bilang Panginoon. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong iabot muli ang iyong kamay. Matras kayong lahat. Zhao Ye, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nasa ilalim? Punong guro, mayroon nga pong bagay sa ilalim. Iyon nga lang po, medyo mainitan ang ulo nito.
May sariling diwa ang espada, hindi ito ordinaryong bakal. Ito ang naiwang sandata ng isang sinaunang master ng espada. Saklolo, isang sinaunang master ng espada, may naiwan nga talagang pamana. Senior Lin. Napakabangis at mapanganib ng espadang ito. Kapag kinuha mo yan, baka hindi ka na makatulog ng mahimbing kailanman. May lakas ng loob ka pa bang kunin yan? Habang narito ang espada, narito rin ang aking kaluluwa. Pinapayagan ka lamang mag-ensayo sa loob ng 10 hakbang mula sa monumento ng pagpigil sa demonyo, baka magulo ang iyong isipan. Pakiusap, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Narinig mo ba? Opo, naiintindihan ng iyong disipulo. Pero para sa mga gamot na ito, lalo lamang mababara ang mga daluyan ng iyong enerhiya kapag patuloy mo silang kinain. Ang paraan ng pagsasanay na ito ay isang walang katapusang balon. Natukoy ang isang tunay na sinaunang labi. Maaaring gamitin ang natitirang diwa ng espada upang simulan ang pagpapanumbalik. Gagabayan ba ang mga daluyan ng enerhiya? Dapat sinabi mo agad, HM. Hoy, bata, ang diwa ng aking espada ay hindi para gamitin mo sa pagkukumpuni. Para sa akin ang diwa ng espadang ito. Maraming salamat sa napakahusay mong regalo. Naibalik ang 30% ng mga daluyan ng enerhiya. Lumuwag ang hangganan ng lakas. Nagtagumpay ang pagtaas ng antas. Nakarating sa maagang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Aba, lalong lumalaki ang pakinabang sa transaksyong ito. Tunay man o pekeng kasaysayan. Kahit mag-alsa pa ang lahat ng sekta ng demonyo, uubusin ko silang lahat ng sabay-saban. Kung ganoon, gumagawa ba talaga ako ng kasaysayan? O binubuhay ko lang ang mga lumang alitan? Senior Lin, nakakakilabot at kakaiba ang sirang espadang yan. Huwag mo sanang sanayin ng matagal, baka maging demonyo ka na rin sa huli. Masyado yatang makati ang dila mo. Halika nga rito, saluhin mo ang isang taga ng aking espada. Sige, saluhin ko. Sa tingin mo ba ay matatakot akong sigulihin sa isang kalawanging espada? Saklolo, kinalbo ni Senior Lin si Ginoong Go sa isang tagalang. Hahaha, sa susunod na maging makati pa ang dila mo, hindi lang buhok ang mawawala sa'yo. Humanda ka. Humanda ka talaga sa akin. Punong guro, napakatindi ng amoy dugo ng sirang espadang iyon. Kapag nagpatuloy pa sa pagsasanay si Lin Shuying, siguradong mapapahamak ang akademya ng Beilo balang araw. Habang lalong nagpapanik ang pamilya Go, lalo nitong pinatutunayan na tinamaan sila sa ginagawa natin. Mabuti, nakahanda na ang tamang pagkakataon. Jianro. Sanay na namang lumuhad ang mga tao. At nagagawa pa nilang ungkatin ang mga nakaraang atraso. Ipadala ang sugo sa Akademya ng Beilo upang baliin ang espada. Huwag ninyong palalampasin kahit isang monumento ng mga tao. Nais kong maamoy. Ang duming ito na kamakailan lang sumulpot. Pakiusap, tulungan mo ako, kapatid. Hindi naman pwedeng palagi na lang akong magtatago sa likod niya. Huwag kang magbiro, isa kang espada. Hindi kita amo. Sumasanib na ang espada sa katawan mo. Huwag mong hahayaang kontrolin ka niya. Ayaw niyang makinig. Kapag matigas ang ulo ng espada, ibawon mo ito ng malalim hanggang sa iyong mga buto. Mula sa simula hanggang sa gitnang yugto, nagtagumpay tayo, kapatid na Chin. Nakaabante na naman ako ng isa pang hakbang. Nagtagumpay din ito, pero napakalaki ng naging ingay nito. Sinasabi ko sa iyo, napakabango ng pay natin para sa mga isda, at ang mahuhuli natin ay maaaring hindi lang maliliit na isda. Ginoong Zhao, mag-isa ka lang na pumunta rito sa likod ng bundok, hindi ka ba natatakot na mahulog sa kanal? Gu Jushi. Sabi ng dekano. Buhay ang espiritu ng monumento, at malalas lang ang mga estrangherong lalapit dito.
Naglalakad-lakad lang naman ang matandang ito. Pati ang mga sinaunang uod ay inihanda na rin nila. Talagang desperado na ang pamilya Go. Sige. Mag-iiwan ako ng maliit na daanan para sa inyo ngayong gabi. Kung sino ang may tinatago, doon siya dadaan. Iilaw ang monumento kapag nadampian ng enerhiya ng demonyo. Kung malinis nga ang pamilya Go, ibig sabihin ay nasayang lang ang paglilibing ko sa mga batong ito. Sayang naman. Ang pinakakatakutan ni Binatilyong Go ay ang pag-interesensya ng iba, kaya naman sa kabanyang iyon. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang sagradong sining. Nangako kang hindi mo kukunin ang ugat ng aking apoy. Huwag ka ng madaming daldal, sadyang napakabango naman talaga ng apoy ng pamilya Gonyo. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kasalukuyan pang nagpapagamot ang ama ko. Shan Cheng, nagkamali ako. Pinilit niya lang ako. Ibinenta ko ang mahiwagang lupa ng depensa sa likod ng bundok at nakipagsabuatan kay Guling yun mula sa kaharian ng mga halimaw. Wala na ba talagang kahihiyan ng pamilya Go? Narito ang lahat ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatanggi ang pamilya Go kahit anong gawin nila. Ilayo sila. Dalhin nyo rin ang mga alagad ng halimaw at huwag ninyong kaliligtaan si Panginoong Chin. Kanina mo pa ito inaabangan, hindi ba? Panginoong Go, ikaw mismo ang pumili sa landas na tinatahak mo. Ilang bato lang naman ang inilagay ko. Bata, ang mga peking dokumento ng guro ng imperyo na palsipikado mo. Ang sirang lapida, ang nabaling espada, pati na ang panulat mong iyan. Gusto silang lahat ng guro ng imperyo. Ito. Nanguhuli lang ako ng maliit na isda, bakit pati ang matandang halimaw ay nabingwit ko? Hindi siya naparito para makipagsunduan, hahaha. Naparito siya para maningil ng utang. Naamoy niya agad ang aking panlilinlang. Ang guro ng imperyo ng mga halimaw na ito ay talagang hindi madaling linlangin. Magsaya ka muna ngayon, Panginoong Chin, dahil matagal ka nang binabantayan ng guro ng imperyo ng mga halimaw. Ang mga mumurahing laro mong iyan ay maagang mabubunyag at balang araw ay babalatan ka at hihilahin ang iyong mga litid. Babalatan at hihilahin ang mga litid ko. Mas mabuti nga iyon. Wala naman akong masyadong laman sa katawan para hindi na sila mahirapang ngumuya, hahaha. Tumawa ka lang, tingnan natin kung hanggang kailan mo magagawa yan. Magtiis ka pa ng kaunti. Kapag nakalabas na tayo sa tarangkahan ng bundok, wala na tayong susunding patakaran. Mga walang silbi. Mamamatay din naman ako sa huli. Kaya isasama na kita sa aking libingan. Sa kabila ng lahat, ako pa rin talaga ang iniisip mo. Pero bilib din ako sa tindi ng galit mo, hindi ka talaga nakakalimot. Iaalay ko na ang buhay kong ito. Kapalit ng sayo. Ang enerhiya ng iyong puot ay sapat na, kaya dadagdagan ko pa ito. Paanong nangyari ito? Nasa yugto ka pa lang ng pagsasanay. Nakalimutan mo na ba, kayang pigilan at talunin ng kapangyarihan ko ang iyong puot? Maliit na daga. Ang pekeng amoy ng tinte sa katawan mo. Kahit 10 bundok ang pagitan, amoy na amoy pa rin. Ang matandang halimaw na ito, hindi lang tayo sinusubukan. Para sa pluma ko ang pakay niya. Li Jianyi, lumabas ka at paslangin ang halimaw. 10,000 taon na, pero may nangangahas pa ring mag-abot ng kuko sa tapat ng ulo ko.
Bumalik ka sa pinanggalingan mo, halimaw. Paubos na ang oras ko. Sa susunod na tawagin mo ako, kasaysayan mo na ang dapat mong ipagpalit. Babala. Ang muling paggising sa dakilang espiritu ay nangangailangan ng marangal na kasulatan ng kasaysayan. Ipagpapalit ang kasaysayan para sa pangalan, Tio Tian. Oh, Tio Tian, ang lakas mo talagang sumigaw. Maaamoy talaga ni Yao Guogua ang mabahong amoy na to. Sa susunod, baka siya na mismo ang pumunta rito. Masyadong mabango ang pain na isinabog natin. Hindi isda ang mabibingwit natin, kundi 1,000 taong gulang na halimaw. Darating si Yao Guogua sa kanyang totoong anyo, libro ng langit. Paano natin ito pipigilan? Hindi natin kaya. Ninuno, nakakapanghina naman po ang mga sinabi ninyo. Noong nakaraan, nakalabas lang ako. Dahil pinilit kong magpakatatag gamit ang kaunting natitirang diwa ng espada sa sirang sandata. Anong ibig sabihin ng ang walang pinagmulang dakilang espiritu ay hindi maaaring manatili ng matagal? May nagbura sa aking pangalan. Kapag walang pangalan at apelyido, para ka lang naliligaw na kaluluwa na gumagala sa mundo. Kaya pala laging pinapasulat sa akin ng libro ng langit ang mga tula, hindi pala para gumawa ng mga kwento, kundi para ibalik ang nawawalang kasaysayan mo, ninuno. Sige, susulat ako. Paano ko ito gagawin? Kailangan gawing pundasyon ng naging buhay ng 36 na banal na pantas, upang muling mabuo ang kasaysayan ng dakilang espiritu. Tinatayang mababawasan ng 10 taon ang iyong lakas ng buhay. 36 na banal na pantas pa talaga. Saan naman ako kukuha ng dugo ng mga ninuno natin? Pupunta ba ako sa libingan ng mga ninuno para magtanong ng isa-isa? Haha, tapos mababawasan pa ang buhay ko. Libro ng langit, o libro ng langit, ginagawa mo ba akong panggatong para sunugin? Pero kung hindi natin gagawin, si Yao Guogua ay may lalapit na ang kanyang mga kuko sa mismong pinto ng akademya bukas. 10 kung 10 taon, sige, dahil hindi naman natin alam ang kasaysayan ng mga ninuno natin. Ako na mismo ang magsusulat nito para sa kanila. Naitatag ang dakilang Feng may 3,000 taon na ang nakalipas. Nilamon ng mga halimaw ang araw at lumitaw ang 36 na sagradong pantas na nakatayo sa harap ng isang matarik na bangin. Bakit nyo ba ako minamadali? Ang kasaysayan ay hindi parang labanos na basta-basta na lang pwedeng bunutin kung kailan gusto. Ang buhok na ito. Kung pumuti man, hayaan na lang. Mukhang kahawig ko na nga ang ating ninuno. Sa huli, gumalaw na naman ang mga ugat ng lupa. Mas matindi at mapanganib ito kaysa noong nakaraan. May sumisiklab na liwanag sa ilalim ng bundok. Tila ba ito apoy o kaya na may gininto ang liwanag? Posible kayang. May sinaunang guho pa sa ilalim ng bundok Belo. Hindi ako ang gumawa ng guhit na ito. Hindi ko naman inimbento ang sagradong kasulatan. Ipinapakita nito sa akin ang daan. Posible kayang may totoong bagay na nakabaon sa ilalim nito, ang huling pangalan. Anong nangyari? Hindi ako makahinga. Ang libingan ng mga pantas. Ang libingan ng mga pantas na may kalahating linya na lamang sa mga sinaunang tala, ay nasa ilalim pala ng bundok Belo. Para sa isang peking gawa na umabot sa ganitong antas, ang totoo niyan. Sino pa ang maglalakas loob na sabihing peke ito? Anak, sa wakas ay hinukay mo kami palabas. Hindi pala ito katang-isip lang. Ang bawat pangalan ay naghihintay sa akin sa ilalim. Kala ko ay gumagawa lang ako ng huwad na kasaysayan. Iyon pala. Ipinapanumbalik ko pala ang inyong alaala. Anak, ang aking espiritu ay nagkakapiraso na at nanghihina. Pumarito ka at makipagkita sa akin sa loob ng 3 araw. 3 araw, ninuno.
Sobrang bigla naman po ng abiso ninyo. Ano po ang ihaharap ko sa inyo? Ang tabing na iyon ay bumubuga ng hininga ng kamatayan. Pumuti ang buhok ni Qing Jiaoyi sa loob lang ng isang gabi. Sino ang maglalakas loob na magtanggol sa kanyang kapatid na babae na may katawang halimaw? Naniniwala ako kay punong guro Jiaoye at sa katatagan ng pamilya Go. Kung magkakagulo na naman sa akademya, sino ang haharap doon? Hoy bata, ang bagay sa ilalim, malapit nang kumawala. Tagabantay lang ang mga matang iyon, magsalita ka nga ng malinaw. Ano ang mangyayari kapag hindi na iyan napigilan? Kapag bumukas ang libingan, sa loob ng 1,000 kilometro, lahat ng buhay na nilalang ay isasama sa hukay. Kahit ikaw, hindi makakatakas. Iatras ang lahat, ay latag ang depensa para silyuhan ang bundok. Nakita ninyo ba? Iyan ang masamang nilalang. Hinahanap niyo ba ang taong gubat? Dalhin ninyo siya rito. Siya ang nagdala ng kapahamakan, kaya siya ang dapat lumutas nito. Elder, gusto niyo po bang ako ang lumutas nito? Nagkataon nga naman, narito na ako. Mga ninuno ko. Nandito ako para sunduin kayo pauwi. Bigyan ninyo ako ng 3 araw. Patatagin ko ang libingan. Pero kung may gumalaw kahit isang bato sa likod ng bundok at maabala ako, hindi ko pananagutan ng magiging kapahamakan. Babala sa host, sa pilitang ginagaya ang dugo ng mga pantas. May banta ng ganting pinsala sa iyong espiritu. Pagkalipas ng 3 araw, kung walang totoong kasaysayan na magpapakain sa natitirang kaluluwa, tuluyang mawawasak ang kaluluwa ng host. Sa paanan ng bundok Belo, isang lumang kaibigan ang nagising. Sa wakas, gumalaw na rin ang mga piyon sa larong ito ng Ahid Race. Sayang nga lang at napakahuli na. At masyado ring walang muwang. Sa loob ng 3 araw, kailangang isulat ang talambuhay ng isang pantas para patunayan na buhay pa ang kasaysayan ng mga dakilang pantas. Huwag mo akong madaliin, para ka namang naghahabol ng takdang aralin. Sige, hindi muna tungkol sa mga bathala ang isusulat ko ngayong gabi. Isusulat ko ang tungkol sa isang dakilang ninuno na tagawalis lamang. Pansamantalang utos. Walang sino man ang pwedeng lumapit sa loob ng 300 metro mula sa libingan. Tauhan ako ni kapatid na Chin. Haharanggan niyo ba ako? Para ba yan sa pagharang sa demonyo o para sa kanya? Sakto ang dating mo, pamangking Chin. Wala kang dalang katunayan, puro ka lang salita. Gusto mong paniwalaan ng buong akademya ang mga sinasabi mo. Dapat ay magbigay ka ng malinaw na paliwanag para matigil na ang usap-usapan ng buong mundo. Kung hindi, sinong makakaalam kung nagpakita nga ang mga dakilang pantas o may gumagamit lang sa akademya ng Belo bilang entablado ng dulaan. Elder, mag-ingat ka naman sa iyong mga pananalita. Ayos lang. Gusto kasing makinig ng Elder sa isang kwento, kaya unti-unti ko itong isasalaysay sa kanya. Ang ika-27 pantas ng 36 na pantas ng dakilang Feng ang pantas na si Zuyan, si Jomo. Isa siyang ulila. 36 na taon siyang nagwalis ng sahig bago nakarating sa asul na bato ng likod bundok, gamit ang sariling dugo upang buuin ang 72 selyo na nagbabantay sa bundok. Ang ninuno ni Elder Zhang na nagwawalis ng sahig doon, ay di hamak na mas matapang kaysa sa mga taong marunong lang humila ng pulang tali. Napanaginipan ko iyon. Gabi-gabi kong inuuntog ang ulo ko sa mga bato, hanggang sa mapuno ng dugo ang aking mga palad. Ito nga ang dugo ng dakilang pantas. Nagkatugma ang panaginip at kinilala rin siya ng monumento. Elder Zhang, sapat na ba ang sagot na ito para manahimik ka? Nakaangkla na sa katotohanan ng kasaysayan. Tumaas ang katatagan ng kagubatan ng mga pantas. Ser na ang lakas ng kaisipan ng host. Kailangang lumipas ang 7 araw bago ang susunod na paghabi. 7 araw. Hindi lang ito simpleng cooldown. Papatayin ako nito. Ang pagkagising ni Joyan ay patunay na ang nasa ilalim. Lahat ng mga pangalang iyon ay naghihintay na tawagin ko. Napakaganda ng resonensya ng kanilang dugo.
Haha, pero masyado pang bago ang amoy nito. Mainit-init pa nga. Nagpakita ang ating ninuno. Mayroon ng dakilang pantas ang ating akademya ng Belo. Naway magpakita ang ating ninuno. HMP. Walang kwenta kung magtatago ka lang. Lumabas ka rito at magpakita. Oh, Halimaw, may halimaw sa likod ng mga libro. Napakatalas ng iyong plano, pero walang sino mang makakaprotekta sa bagay na nais ng guro ng imperyo. Bago mo siya hawakan, harapin mo muna ang aking espada. Ang astig ng pagdating mo, Senior Sister Lin. Huwag ka nang magbiro, hindi ko na ito kayang patagilan. Isang paslit na gatas pa ang labi, nangangahas na harangan ako. Kapag nakatapak na ang dakilang guro sa ating tarangkahan, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ha 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 ha. Iyang kay-titing na lason mo ay hindi man lang kasing tindi ng bango ng tinte sa aming akademya. Ha? Guruhi, iligtas ninyo ako. Akademya ng Belo. Ganyang kaliit na lampara, nagagawa mo pang iwagayway sa harap ko. Lang. Sige, subukan natin. Hindi ito masamang aura. Parang guguho na ang langit. Paano pahihintulutan ng dakilang pinuno ng Belo ang masamang hanging ito? Kung mawawala ang ating landas, wala na rin tayong saysay na mabuhay. Kahit ang bahagi ng kanyang kaluluwa ay ganito kalakas, at kailangan mo pang pumunta mismo rito sa akademya. Walang sino man sa amin, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ang makakaharang sa kanya. Ang kaluluwa ng tinta ng akademya ng Belo ay ikaw pala. Nasiyahan ka na ba sa panonood, matanda? Kapag nabasag ang kapangyarihan ng salitang ito, hindi na nito mapipigilan ang kanyang libingan. Ang lumang lapida, pati na rin ang pangalan mong isinulat gamit ang pekeng tinta, ay kukunin kong lahat ng sabay-sabay. Oho, 10,000 taon na ang nakalipas. Naglalakas loob na rin pala ang isang hamak na halimaw na tumingala sa harap ko. Isang durog at sirang kaluluwa na patay na ng 10,000 taon. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang ting-alin ko?
Napakadaldal mo. Hindi ba itinuro ng mga ninuno mo sa iyo kung paano lumaban? Tama na ang daldal. Hindi kayo tuluyang naubos noong 10,000 taon na ang nakalipas, kaya hindi pa huli ang lahat para tapusin kayo ngayon. Hindi dahil sa walang silbi ang ating depensa, sadyang natatakot lang talaga sila. Nabasag na ang selyo ng proteksyon, kailangan nating iligtas ang ating mga sarili. Kahit si Senior Lee ay nagapos na, makakaligtas pa kaya tayo? Ang mga pamanang iyon, ay baka gawa-gawa lang talaga. Malapit na maglaho ang ating dakilang ninuno. Ang paninindigan ng ating akademya ng Belo ay hindi naman pwedeng iasa na lang sa mga patay para protektahan ng mga buhay, di ba? Pahiram naman ng kaunti mong lakas para matulungan ng dakilang ninuno na tagpasin ang mukha ng halimaw na ito. Ipinatatawag ko si Zooyang. Naniniwala ako sa iyo. Heto ang pinakapundasyon ng aking enerhiya ng espada. Abutin mo ang buwan. Senyorito, ang matatandang buto kong ito, ay muling magtitiwala sa iyo ng isa pang beses. Takot akong mamatay, pero mas takot akong lumuhad habang buhay. Patayin muna sila. Ipadala mo ako para mailabas ko ang aking galit. Gag on. Gag on. Ang aking loob. Hindi ito nagmumula sa sarili kong lakas lamang. Itinataya nila ang kanilang mga buhay sa akin. Ang bawat guhit na ito ay isinusulat ang kanilang mga buhay. At ito rin ang talaan na ang sangkatauhan ay hindi kailanman luluhod. Ibalik mo ang aming tadhana, bastardo. Itinataya ng lahat ang kanilang buhay sa akin. Sige, kung ganoon, isusulat ko ito ng mas matindi ngayon. Oh, Lijiani, ngayong busog ka na, magsimula ka ng magtrabaho. Hahaha, napakasaya, espada, lumapit ka. 10,000 taon nang hindi lumalaban, halos hindi ko na maiwas-iwas ang aking espada. 3 kaluluwa at 7 espiritu. Nais mo pa ring siluhin ang langit para sa mga buhay, mga hayop kayo. Sino ang nagpahintulot sa iyong maghari-harian sa ibabaw ng aking ulo? Bumaba ka rito. Kapatid na Zai, hindi ka pwedeng mabuwal. Hindi mo pa itinuturo sa akin kung paano pipigilan ang lamig. Huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang singilan. Hindi ko pa kayang sumuko at humiga. Sog-ong Jiao. 3 araw mula ngayon, ang aking tunay na anyo ay bababa at dadaan sa Belo. Master Jiao. 3 araw. Maganda yan. Ang utang na yan, itatala ko ng may kasamang interes. Nais mong lipulin ang Belo. Dumaan ka muna sa aking panulat. Buong buhay na sumunod sa mga patakaran ng matandang ito. Pero sa huli, kahit ang sarili kong pintuan ay hindi ko maprotektahan. Ang sitwasyong ito sa Belo. Ngayong araw, pinagkakatiwala ko na sa iyo. Jiao Ye, kaya mo ba itong pasanin? Kahit hindi kaya, kailangang kayanin. Kapatid na Liwo, may kulang na isang bahagi.
Gaano pa katagal makakatagal ang pormasayo ng espada? Ilang atake? Kahit isang atake, alanganin pa. Kung ganoon, sasamahan kita sa ibaba. Huwag mo na namang itaya ang buhay mo ng mag-isa. Hindi rin naman ganoon kahalaga ang buhay ko. Kahit ang hukay, aayaw sa tigas ng aking buto. Huwag mo na akong asahan pa. Noong nakaraan, 3 beses na nabiyak ng espadang yon ang aking soulbone. Sa loob ng 3 araw, kahit isang daliri ay hindi ko man lang may galaw. Kung ganoon, magpahinga ka na lang. Magpahinga, kung may kaunti pa akong hininga. Kung may hininga ka pa, itabi mo na lang yan. Huwag kang tuluyang mamatay. Inaasahan ko pa namang tutulungan mo akong magpabagsak ng mga kaaway sa hinaharap. Zhou Yuan, kapag nawala na ako, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang monumento at ang banal na bukal. Dahil ako ay isang tagawalis lamang. Kung sakaling hindi mo ito may pagtanggol, tinanggap na ng 36 na ninuno ang iyong dugo. Habang nakaupo ka rito, hindi kailanman babagsak ang monumentong ito. Senior Brother Chin, huwag kang mag-alala, lumisan ka ng may kapayapaan. Hanggat may hininga pa ako, ang mga bagay sa ilalim ng monumentong ito, walang sino mang makakahawak doon. Tama na yan. Ako na ang magpapasan sa lahat ng susunod. Mga ninuno, bukas na ang kalahati ng pinto, magiging formal ka pa ba sa akin? Kahit ang mga nakasulat na salita ay tuluyan ng binura. Hindi ito tubig. Ito ay mga luha. Anak, tingnan mong mabuti. Hindi sila namatay sa labanan, at hindi rin ito isang larawan. Ang mapanlinlang at malupit na kalanggitang ito, ginawa nilang pagkain ng ating mga ninuno. Huwag kang mag-alala. Nakikita ko. Kung hindi ninyo kayang sabihin, ako ang magsasabi para sa inyo. Sisingilin ko ang bawat isa sa kanila. Ang huwad na langit ay isang demonyo. Kaya naman pala, ang nakatalo sa sugo ng demonyo ay ang isang dakilang tulad mo. Lumuhad ka. Gusto mo akong lumuhad? Hinding-hindi mangyayari yan. Nilamon ng kanilang magandang kapalaran, at binura ang kanilang mga pangalan. Ang taktika na ito, tandang-tanda ko ito ng malinaw. Mga ninuno, nakita ninyo rin ba yun? Hinahayaan ko silang panoorin ako ng dilat ang mga mata. Sige, ako na ang haharap dito. Ang inyong mga pangalan, isusulat ko silang muli ng paisa-isa. Mababawasan ang buhay ng sino mang magsusulat ng mga pangalan. Kung mababawasan, di mabawasan. Kung hindi kayo tutulungan ng langit, ako ang magliligtas sa inyo. Nilamon ng 36 na ninuno. Ni hindi man lang hinayaang mag-iwan ng kahit isang pangalan. Napakarumi mo, langit. Hindi ka rin tutulungan ng langit. Ang aking guro na isang banal na pantas ng arap sa paglipas ng mga panahon. Gamit ang dugo ng mga banal na pantas, ang sibat ng kasaysayan ay tiyak na magtatagumpay. Ang sino mang tutulungan ay mababawasan ng 10 taon ng kanyang buhay. 10 taon kapalit ng isang pangalan para makauwi. 10 taon nga ang pinag-uusapan natin dito. Narito na sila, manindigan kayo, huwag umurong.
Ang 3,000 mag-aaral ng Belo. Dito mismo siya hihintayin ngayon. Mga hamak na langgam, lumipas na ang 3 araw. Handa na ba kayong harapin ang kawalan ng pag-asa? Kung gusto nyo kaming lipulin sa Belo, harapin nyo muna ang 36 na pangalang nasa ibabaw ko. Ang mga hamak na langgam na tulad nyo ay nangangahas pang magbantay sa pintuan. Ibigay nyo na lang ng kusa ang inyong mga buhay. Dalawang pluma, buhayin ng porma sayon. Bago bumalik ang aking bunsong disipulo, sa pintuang ito, ihahandog ni Hanling Shuying ang kanyang buhay upang pasanin ang paakit para sa kanya. Ngayong araw, sisiguraduhin kong hindi na muling matatakpan ng langit ang aking paningin. Ang mga aklat ng Belo ay isinulat upang tayo ay manindigan ng may dangal, hindi para gamitin sa pagtakas para iligtas ang sarili. Mga halimaw, harapin niyo muna ako. Ha 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 ha. Ama at anak. Paaralang Belo. Walang sino man dito ang mabubuhay ng nakaluhod. Sinong may lakas ng loob na saktan ang mga tauhan ko? Saan galing ang basurang ito? Lumayas kayo sa harap ko. Tatlumput-anim na pangalan. Wala akong nakalimutan kahit isa. HMM. Medyo masakit pala yun, ah. Hindi yon ang tunay niyang katawan. Isang balat lamang ang nakita natin kanina. Nabasag na ang kanyang balat. Ang nasa loob. Siya ang tunay na mapanganib na kalaban. Ngayong araw, ako mismo ang gigiba sa langit na ito para sa kanila. HMM. Sa wakas, handa mo nang ipakita ang iyong lihim na alas. Ipakita mo sa aking kapangyarihan kung gaano katatag ang iyong pluma. Tingnan mong mabuti, matandang halimaw, dahil ngayong araw. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng banal na aklat ng langit sa aking katawan upang labanan ka. Kuya Chin, huwag kang magtitira ng lakas, banatan mo siya. Lu Jun. Narito na si Lu Jun. Ito.
Ang kapangyarihan ng banal na pantas. Sila ang tumutulong sa aking pabagsakin ng mga sinaunang kalaban bago tumakas. Qin Zhaoyi, talagang hindi ka nga takot mamatay. Hey, pero mapaglista ako sa utang. At hindi ko pwedeng pabayaan ang utang ng ating mga ninuno. Brother Chin, huwag kang matatalo. Hindi ka man lang karapat-dapat maging isang guhit sa ilalim ng aking pinsel. Ha 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 ha. Bakit naputol ang pinsel? Ang lakas ng buong akademya. Narito ang mga pangalan ng ating mga ninuno. Ang matalo, walang ganyang opsyon sa akin. Sa isang guhit na ito, malulubog ka sa 10,000 taon ng utang sa dugo. Limang titik lang, nangangahas ng hamarang sa akin. 5. Sapat na. Qin Zhaoyi, bakit ka sumisigaw? Hindi pa ito tapos. Mabuti, napakabuti. Ang hininga ng sangkatauhan. Hindi pa rin pala napuputol. Dahil hindi pa kayo sumusuko, hindi rin kami mapuputulan ng hininga. Nanalo tayo, gumuho na ang kuta ng mga demonyo. Kuya Chin, kami ang baalang magtanggol dito. Anjiyo, huwag kang magkunwaring patay. Higit pa sa utang ngayon ang kailangan mong bayaran. Akala mo ba nanalo ka na? Kay babaw ng iyong kakayahan. May kakaiba rito. Hindi kailanman gagawa si Tanjiyo ng mga bagay na walang silbi. Huwag ka nang sumigaw, sayang lang ang lakas mo. Ha 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 ha. Natataranta ka na ba? Tapos ka na? Ang husay pumili ng lugar ng matandang iyon. Ha ha ha, Qin Zhaoyi, magbayad ka na ng utang. Kapatid, bakit biglang tumahimik sa ibaba? Ano ba ang bagay na yan? Hindi yan demonyo. Ang batas ng langit mismo ang dumarating para maningil. Ang batas ng langit. Paano ito nakalabas gumagapang mula sa libingan ng mga pantas? Ang susi ang itinapon ni Tanjio. Hindi tama ang liwanag na yan. Kani-kanina lang, nasa tapat pa yan ng kuweba. Paano napunta agad yan sa harap ng mukha natin? Lumuhod ka sa likod ko, huwag mong hawakan ng mga cade ng yan. Cheng Long, saklolo. Hindi na kaya ng mga balikat ko.
Ano? Ano ba talaga ang bagay na ito? Natatakot sa kanya ang aklat ng langit. Nagbabalat kayo sa liwanag para lang kumain ng tao, at nagagawa mo pang magpanggap na ninuno. Tingnan ninyong mabuti. Hindi ito isang ninuno. Sa itong gulok ng kamatayan. Iniimbestigahan mo ba ako? Sige, pumila kayo. Ang mga utang ninyo sa lahi ng tao, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Huwag mong saktan ng banta sa tadhana. Kahit isang salita ayaw mong ipaiwan, napakabagsik mo naman. Nagpadala ka lang pala ng utusan para maningil ng utang. Sino ba ang minamaliit mo? Lumagpas na sa kontrol ang banta, humihiling na bumaba ang tunay na katawan. Ligtas na nakatawid ang mga hamak na nilalang. Napakahusay ang buhay ng mga ninuno. At ang dumi ng mga Diyos, kinain mong lahat. Kapatid na Chin, huwag mo nang piliting labanan yan. Matapos kumain ng napakaraming taon, nagagawa mo pa ring magpanggap bilang langit. At dahil busog ka na, oras na para isuka mo yan. Kapatid ko, dakilang ninuno. Itataya na natin ang lahat. Kwentahin mo ito para sa akin.